Yan, good morning mga Karaw House. January 16. Yan, nandito tayo sa kalenderya. Yan, kain tayo. Masyadong tilapia. Okay na yan, te? Yan. Sabaw. Yan, papapakin lang po natin to. Yan, pagtas natin kumain. So, update na tayo. Morning! Pusa. Yan, may libreng sabaw. Ito, kain tayo. Ayan mga Karos, start na tayo. Bali, update tayo sa project natin sa Anyana at saka yung ongoing project natin dito sa Lumina. Yan, good morning and good morning kila client owner. Ayan, nakapag-almusal na tayo. Busog na. Alright, pupunta muna tayo po sa hardware. Samahan niyo po muli kami ngayong umaga hanggang hapon dito po sa aming channel. So, another day and another renovation. Enjoy watching po. Let's go! Master Jaja Flashy. So yung gagawin namin dyan, dudlepa po namin yan ng epoxy primer para sigurado. Lilinisin pa yung bubong at itatop coat po ng roof guard. Idadami namin naman okay na bumaba ng konti yung ceiling. Basta siyempre tatagos na yung papunta dun. Lahat na ang hihigupin na hangin. Kuha na lang po namin dito parang pinaghalong industrial. At yung daw dapat kapon yun. Dito na tayo sa phase 4. Hindi, dyan na. Bali, maglalagay po sila ng tubaw dito sa likod. Meron na. Salamat. Thank you, Abby. Thank you. Boss, dito na lang sa ano ng e-bike. Salamat. Thank you. Ayan, nandito na tayo sa Anyana. Good morning nga po pala kila sir and ma'am sa client owner natin dito. Kanina dumaan muna tayo ng hardware bago po tayo pumunta rito. And meron tayong binili worth of 3,520. So sanding sealer, 3 galon na nabanggit po ni Kuya Rigor kahapon. Tapos junction box, then elastosil sealant. Kaya para naman po yan dyan sa mga downspout na gagawin po natin. So gawa na siya, so idudugtong na lang, itatap na. Tapos yung mga tech screw dun sa additional na roofing na mga ginawa natin dito. So yung mga bubong nga po pala rito sa may corner area ay gawa po sa yero lahat. Para dito po yung sanding sealer dun sa mga pintuan. Okay, bati tayo. Naglilinis na nga po pala sila rito. Si Adonis, good morning. And Marvin, good morning. And Master Jaja. Hey boy, good morning po. Yan, bali yung mga buhangin na natira. So bibistay na lang lahat. So, wala naman na pa kaming paggagamitan ng purong buhangin. Puro bistay na. Tapos yung sa mga junction box, syempre kada ilaw, yan meron po yan. May abang po lahat yan. Tapos yung mga nagawa rito kahapon, yung tungkol sa aircon nga, mga discarding nga ginawa po nila rito. So dito na nga po pala napunta si 2.5 horsepower. Yung maganda naman po siya tingnan dyan sa area na yan. Tapos nagpagapang na lang po ng copper tube dito. Tapos yung linya naman po ng drain, ng release ng tubig galing po sa inboard, punta na lang po ron. Tapos ang ginawa na lang po rito, para nakatago nga po talaga, dahil lahat po yan papalitadahan. Nagbutas na nga lang po sa bubong. Yun na yung pinakamaganda. Pero mas maganda sana yung mga bubong walang butas. Pero dyan na po talaga yung pinaka the best location. Kuya Rigor, good morning Kuya Rigor. Kuya Rigor, nag-umpisa na dyan. Isa sa mga nagawa rin ito. Yan. So ang diskarte naman na ginawa na nila rito,
Bali, actually kami po lahat nagturo sa kanila. So, in-execute na lang nila. Yung sa baba, sila na po yung dumiskarte sa baba. So, dito, nagabang muna kami ng linya ng breaker. So, saka po nila ginawa ng paraan. So, dito na po yung mapupunta lahat, syempre. Ayan. Yung sariling breaker po ng outdoor unit natin, nandiyan na rin. Tapos ito medyo komplikado to. Maaari kasi magkatulo yan eh. So nakabutas pa siya doon sa flashing. So gagawin namin dyan, dodoblehin namin yan. Tapos yung ano po na yan, yung parang teflon na pambalot po ng copper tube. Kailangan talaga maganda po yung pagkakabalot niya. Kasi kapag nadampian ng tubig ulan yan, pwede po siyang tumagos doon sa mismong strand nung pambalot ng copper tube, yung parang teflon. So, pwede siyang sumuksok doon at pwedeng tumagos hanggang ilalim. So ang gagawin namin dyan, applyan pa po namin yan ng epoxy primer para sigurado walang tulo. Tapos ito naman, itatop coat pa ng po ito, na lilinisin pa yung bubong at itatop coat po ng roof guard. Idadami namin. Tapos yung elastosil na binili rin natin, so dadagdagan po natin yan para talagang as in wala talagang papasok na tubig kahit isa. Ayan, bali nakapokus muna yung iba para sa handrail nito. Tatapusin muna yung sa handrail. Si Kuya Richard tsaka si Kuya Sandy, hindi pa sila makakagawa rito, gawa ng marami pang ginagawa sa baba. Ayan, bali si Kuya Rigor, yan, pwede na po siya magtuloy-tuloy dito. Boss, ilaw ko muna ito. Ito na yan, ready to ako. Ito. Ano yan niya? Ready for ako. Okay na yan? Ano yan? Makapatay ko lang ito ready to. Ayos Kuya, ayos. So, ready for top coat na po daw yan. Ibig sabihin yung ginawa niyang preparasyon, pwede na. So, itinutugba lang naman po natin sa hamba. Magkakulay sila. Saka yung sa PVC panel. Dito bar counter. Sa exhaust dito. Ayan o. Yung bali nakapag metal framing na. Mas mataas pa sana ang magagawa. Since laundry area lang naman to, okay na bumaba ng konti yung ceiling. Basta mahalaga, maitago natin yan linya na yan. Ayan, oh. Medyo madilim lang. So, itong linya ng PVC pipe na detress na yan, galing yan sa TNB rito. Tapos syempre, tatagis na yung papunta doon. Lahat na ang hihigupin na hangin. Ito nga po pala, may materialis na ng Kisame. Ayan, yung PVC panel. Yung dumating nung nakaraan. Hindi nga lang po muna namin may kakabit yan hanggat hindi natatapos yung mga pintura rito. So kailangan finish. Tapos na. Then retouching na lang. Taka to. So ang ginawa po namin rito, ang ginawa po namin diskarte sa Kisame nito, kadalasan mo kasi isang plain ceiling lang. Kaso nga lang malalaki po talaga yung mga biga sa plano. Saka sa poste. Kaya malalaki. So ang ginawa na lang po namin dito parang pinaghalong industrial at saka modern na ceiling installation gamit yung PVC. So nakalitaw pa rin po yung niya. Nakalitaw pa rin po yung mga biga niya. Maganda pa rin po siya tingnan. Tapos ay tatanong muna namin sa admin kung pwedeng ibang kulay yung biga at saka yung poste. Pero nahalintulad naman po sa color combination ng fasad ng bahay. Maganda rito gray, yung seal gray. Tapos ito puti. Para buhay yung biga at poste. Pero sa iba ang ginagawa na lang. Ay, Master Dindo, good morning pala. Good morning. Good morning. Kuya, may nakapag-comment na Katonying daw dapat. Ha? Katonying. Oh. Ang tawag sa'yo. Good morning, Katonying. Ano yun, di ba, reporter? Yung sa anchor ng si Katonying. Katonying. Oo, Anthony Taberna daw. Pero mas maganda sa tawag na Gary Valenciano, no? Pure energy.
Ayan, bali ang kulay po kasi doon is gray. So, ito pwede natin pinturahan to ng gray. Pero kung dual color lang, mas maganda lang sana dual color. Pero meron pa kasing old rose eh. Sana dalawang combination color lang yan nakikita. So dito tatlong kulay sa kabila. So may gray, may beige, may mahogany, may white. Apat pala. So dito kahit maganda dalawa lang para elegante pa rin tingnan. Pero sa turnover kasi tatlo talaga. Ayan ito yung luma. Ayan ito yung lumang bahay yung turnover. Old rose, gray, white. So kung pipinturahan yung mga biga parang buhayin po yung mga poste, pwede naman, maganda naman po siya tingnan. Yan, binibistay na po nila lahat para wala na po nakasagabal dito, malinis na. Tapos ito nga po pala mga nakasako na to, buhangin po yan. Yan, buhangin pa yan. Okay na tayo dito. Biglang sikat ng araw oh. Ay, biglang init. Ayan, pabalik na tayo ng Lumina. Doon naman tayo magbibigay ng mga update dito sa ating mga ongoing project. Tara. Dito na tayo sa phase 4. Yeah. Good morning rin po pala sa aming client owner dito. Aba, tahimik dito. Kuya Domi, good morning po. Good morning. Titibag na ng TNB yung existing. Ayan. Kalimutan ko, boss. Ano yan? Pag-akit ko, pagduktong ko ng paring, may 2x4 para tayo, kaya binaba ko. Hindi, dyan na lang. Sige, tayo habol naman. Rick, good morning, Rick. Good morning, okay, Mark. Ayan, bali, maglalagay po sila ng 2x4 po rito. Tapos yung mga nagawa rito, palitada. Meron na ba sa likod to, kuya? Wala pa. Sa likod? Oh, mayroon na siya. Meron na. Paikot. Ayan. Okay. Wala na bang didos na tubo? Wala ka. Kaya pala hindi madugtungan yan. Sige, sige. Bako lang dito. Kakalimutan pa kayo, boss? Meron akong dala. Ayun. Tumayo kayo doon, sumalit ka. Baka hindi maabot dito. Adhesive, di ba may adhesive tayo rito? Pero ilang bag lang. Alam ko meron dito eh. Ginagawa sa battery ka, Oo, meron. Para isasabay ko doon sa pag-deliver ng turbo. Meron doon. Mga 5 bag lang yata na. 5. 5. Sige, dadagdagan ko yun. So ito muna yung update. 2x4 yan, ilalagay na lang po yan dyan sa gitna. Kaya ihahabol na lang po nila. Tapos ito may humihingi nito. Ito yata si kapitbahay, bibigay na lang po natin. Tapos yung panambak nga po pala rito, yan, naka-schedule na. Halos sa lahat po nung ibang project din natin may konting panambak pa. Schedule na rin natin. Tapos yung delivery nga po pala ng tiles, ngayon po pala namin sikasuin ni Mrs. Tas. Kung bukas or ngayon, kung pwede pa-deliver, isasabay na natin dito. Okay na, Rick? Okay na ba? Ay, dalawa. Dito nga po pala muna tayo sa bahay. Meron nga po pala kaming bagong aso. You know? Uy, ang cute nito. Cute, uy. Kadali, alika. Lalaki, Shih Tzu. Oh, bye-bye ta.
Late mo pa. Ayya, Allah. 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 Gano'n. Oo. Ayan. Harot siya, maharot. Yan. Maharot. Uy. Gusto ko sana lalaki babae pero okay na yan. Medyo busy tayo. Hirap mag-alaga ng ng maraming aso o dalawa. Okay na yung isa lang. Pogi oh. Ano yung pangalan maganda dito? Pogi niya yan oh. Diba? Pogi-pogi oh. Anong pangalan mo? Anong magandang pangalan sa'yo? Ha? Yeah? Gusto niya yan oh. Oh? Gusto niya yan. Yung ganyan ah. Hindi lang. Yeah? Baka mo kagad oh. Lambing agad niya. Malambing. Oh. Sa tile center tayo. Dito sa may City Mini. Yan na. Bibili tayo ng Deco Stone. Deco. Bricks. Ano? Deco Stone. Available kaya to? Available? Ano? Yan eh. Ito? Oo. Mga 2 box. Sana meron no? Meron yan. Oh, ito yata yun eh. Pero parang ang ganda dun no? Oh, ito nga. Oh. 2 box. 2 box? 2 box. Yung tiles na binili natin sa City Mini Home Depot, bali papasabay po natin sa delivery. Yan, nandito tayo sa SSR GTA. Yan, bali magbe-break muna tayo. Bali baka 1 PM i-deliver nila yung mga tiles. Halos dito nga po pala natin pinili yung mga tiles na gagamitin sa loob ng bahay at saka doon sa floor area ng harap ng bahay. Yan, itong mga binili kong tiles para doon sa ginagawa nila Kuya Ricky at saka ni Kuya Doming sa Phase 4. Yan, abangan nyo na lang po yung mga tiles na ikakabit namin. Let's go, break time muna tayo. Ito mga karaos, after break time, ayan, bigyan na ulit tayo ng update dito sa ating mga ongoing project. Yan, shoutout muna kay Sir J. Membrebe. Yan, Membrebe family and Escobar family. Yan, shoutout po sa inyo. Then, binabati ko ng happy birthday, 18th happy birthday si Frances Alexa. God bless and more birthdays to come ba. Ayan, let's go mga karos. Meron lang tayong asikasuhin muna rito sa Tansa. Then, bigyan na tayo ng update. Tara. Bago ko pumunta ng Tansa, dadaanan ko muna yung project natin dito sa Phase 4. Ayan, meron po tayong delivery ng tiles. Ayan. Ayan, ganda rin umorder doon kasi sunod sila sa oras oh. Sinabi nga alauna talaga. Kaya makisuyo na lang po rin. Yan, lahat ng binili natin ay para dito. Yung Deco Stone sa poste. Bali tiles tayo, tiles. Kapag kaya pinagita? Yan. Ganyan eh. May salpak na yung 2x4. Check naman po natin yung tiles. Ayos naman at kompleto. Sakali naman may basag yan kapag na-unbox, ano na lang po natin yan, babalik na lang basta walang semento. Hindi pa nasisemento. So hindi pa pala ako makakaalis. Shipping yan tsaka laser hatid natin kay Louie. Si Louie. Ingat ha. Nakasalubong natin dito sa paglabas dito sa Phase 4. So yung kagandahan nun, diretso na ako sa sa Tansa. Yan, kukunin niya pala sana yung gamit pero naunahan ko na siya. Dito na po tayo sa Tansa. Yan ang ginagawa ko lang naman po dito, kukuha tayo ng fan. Siyempre linggo-linggo meron tayong ginagastos para sa mga materyales na mga binibili po natin. Hanap na tayo ng parking. Ayan, okay na po tayo rito. Hindi naman tayo masyado nagtagal.
Time check, anong oras na ba baka? Alas 3 na yata ng hapon. Yan na, babalik na po tayo sa Lumina. Tara. Ayan na, update na tayo rito sa phase 3. Ayan, phase 3. Yung project natin dito na Angeli. Ayun o, nailagay na po yung mga ilaw. Hindi nga lang po tanaw dito sa camera, pero yun, nailagay na po yung mga ilaw doon sa pinaka-ibs. Kapag kapipinturahan yan, ibababa na lang po yan yung pin light. Tapos ang hindi na lang po na ilalagay doon yung ano natin, yung mga additional na saksakan para sa CCTV camera. Tapos dito inumpisa na yung ating fence. Yan, meron siya dalawang panel. Isa, dalawa. Tapos ang ano po nito, ang design, alternate ng combination po ng 1x1 at saka 1x3. Yan, dito nakapag-segregate na po sila. Medyo malinis-linis na. And naikabit na nga rin po pala yung mga ilaw. So dito, ang kinukuha namin sa gitna sa paglalagay ng ilaw or pin light, kasi dito may ano pa yan eh, meron pa siyang cabinet. So cabinet niya laging 40 or 45 cm. Tapos kukunin na lang po namin yung gitna. Yan, naka-exhaust pa na rin po rito. Yan, pin light. Sa TNB medyo madilim lang, pero may mga naikabit na po dyan. Ilawan natin. Yan. May mga naikabit na pin light. Yan, dalawa. Tapos yung exhaust pa. Tapos dito rin sa cove ceiling natin, yung center light saka na to, kasi dahil pang gagawin dito. Panghuli na yan. Bali may mga abang na po kami dyan. Lagyan po namin yan ng mga abang na metal studs para kapag kinabit po yung center light, medyo mabigat yun, kayang-kaya niya. Dito dalawa rin. Yan, dalawang pin light din dito. Yan. Sa taas wala pa po tayong nalalagay dito. Yan. Plain pa. Si ma'am, nagpasa sa akin si ma'am ng gagamiting ilaw rito. Yan, para sa pendant light itong stairs. Saka na. Bibili na lang po natin sa susunod. Saka yung sa bar counter. Baka bukas, bilhin ko na bukas para nakareserva na lang po rito sa bodega. Yan yung update dito. Dito pala, hindi ako sigurado kung ordinary tiles or granite ang ilalagay rito. Yan, babalikan natin si ma'am. Okay, ito lamang po muna yung update natin dito sa isang ongoing project natin dito sa phase 3. Lagyan na po nila ng nung fence. Tapos susunod nito yung yung gate natin, double door. Kanina nga pala pumunta sila ma'am dito bago mag break time. Hindi na kami nagkita. Ayan, shoutout po kay Ma'am Christine tsaka kay Sir Greg. Yung may-ari po ng unit na to. Ito naman yung ating ongoing project dito sa phase 1. Yan, bali may fence na rin siya. Ang ginamit po namin dito is angle bar na 1 1/2. Then yung dulo niya may patusok. Yan, medyo sagad na po dito. Dito naman po sa location ng phase 1 and 2, hindi naman masyadong mahigpit po sa mga renovation. Kaya mga sagad na po yung poste rito. Tapos yung ginamit na rin na yero dyan or yung bubog is yero na. Yan, 2-door gate to. Bali pinahinto ko muna yung rito, yung gate, kasi para maluwag pa rin po kaming nakakalabas-pasok. Kasi kapag kapapasok kami dyan, lagi po namin bubuksan yan. Medyo masikip po rito. Yan, malaki po kasi itong gate natin na pwede pong pumasok yung motorsiklo. Nilakihan po natin. Ngayon pa lang yata natin sila mababati. Okay na, Kuya Richard, good afternoon. Sandy. At saka si Louie, hindi ko nabati kanina. Si Bilog nga din pala, tsaka si Rusty, hindi ko nabati doon. Dito nga po pala parang nakita ko kasi iba yung yung pagkaka-install ng design. Kaya pinabaklas ko. 3 piraso lang naman yun. Pero the rest, na-inspect ko naman, okay naman.
Bali, may design po kasi itong tiles na to, may sinusunod kami. Dito lang po yung 3 piraso. Yeah, pwede ito, ano? Yan, nililinis na Kuya Sandy yung iba. So, medyo malawak-lawak na po yung na-install ng tiles dito sa floor area. Actually, pwede na nga po mag-ano yan. Pwede na mag-partition. Bukas, may tiles na. Pero ipapatapos muna natin. Then, yung sitwasyon nga po pala rito sa backing station. Ayan, nandito lahat ng gamit muna. Ayan, nandito. Yung naayusin lang to. Pag naayos yung palitada nito, pwede na mag-install ng partition. Tapos yung window grills, wala na rin yan. Takobera na po yan ng hollow blocks pati ito. Yan, dito nagtatrabaho si Louie. Yan, ito yung sa TNB natin. Pero wala na po siyang hot and wala na po siyang heater. Bali, cold water lang. Tiles. Yan, maganda rin yung gagamitin namin tiles dito. Ngayon pa lang namin nagamit yan. Bali, more on gray kasi ang nito, ang motif color, white and green. Ito yung ginamit namin dyan sa flooring. Ayan po. Yan, yung tiles na yan, hanggang dito po yun. Yun ang covered hanggang dito. Dire-diretso yun. Kapag nalagyan na ng ilaw to. Actually, may mga ilaw na tayo nito kaso wala, hindi pa nakakabit. Kapag nalagyan niya, maganda yan. Puro pin light. Tapos pinabago ko lang dyan yung isang center light. Yan dito sa gitna. Pero dapat puro pin light lang talaga siya. Yung nakakalaki din kasi tingnan pag puro pin light lang. Ayan. Kahit pa paano lumawak, diba? Na natanggal po namin yung pader dito. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karohos ngayong araw po ng Huwebes. Ito, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Maraming salamat nga po muli sa walang sawa niyo po suporta araw-araw dito po sa Lee and Aki TV Vlog. So paano? Hanggang dito na lang po muna. Yan, ingat po tayong lahat. Ito, paalam po muna. Let's go! Tara! Habol tayo sa hardware. Yan, bumili tayo ng cutting disc at saka 2 metal paring. Nadaanan namin si Militong doon. Hindi na may gabi ko dahil wala silang tamputas ng pambato. Ayun na, meron na. Nagbigay na ako rin. Hindi ata, pantay kuya. Pantay ba? Oo nga, pantay. Okay. Tara. Balik tayo sa phase 3. Yan, metal paring lang 2. Bali dito yung gagamitin. Tapos sa cutting disc para maipagpatuloy yung mga welding jobs dito. Grinder friend, kaya mo Ito.